Tanggalin natin. Alright, mga Absat. So, ang inyong lingkod, Maestro Paul TV, ang nagbabalik, mga Absat. Ito po ang ating topic ngayon. Itong si Harry Roque, mukhang pauuwiin na ng Pilipinas. Bakit kaya? Diba naghihingi siya ng asylum? Nako po, mamumroblema si Harry Roque, mga Kabsat. Lalo na, gumagalaw ng gobyerno. Kasi alam na, di ba, hinahanap kung nasan siya. Hinahanap siya kung nasan siya. Pero ito na, mga Kabsat. Mukhang merong haharaping problema na naman si Harry Roque. Teka lang, saan na si Harry Roque? Okay. Share natin si topic natin kay Harry Roque. Alright, dito si Congressman Castro. Umuwi ka na rito. Ay, Mars! Uwi ka na. Mars. Mars talaga tawag nyo kay Harry Roque. Nakapaw. Ito lang. Roque, uwi ka na. Uwi ka na. Ayan, tagal natin yung badge natin. Ayan, pauwi natin si Roque. Mars daw, tinatawag ka ni Mars Castro. At harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Bago ka mag-aboga-abogado kay PRRD dyan sa Netherlands. Ay, grabe naman. Sinampal ang katotohanan nitong si Harry Roque. Sige, Presidente Duterte. Hinamo ng Makabayan Bloc si Attorney Harry Roque na harapin ang Quadcom kaysa humingi ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Kaya nga, di naman talaga. Siya lang nagsasabi, di ba? Samantalang todo-todo yung nakitang ebidensya, kusang lumabas. Nakita ng paok, di ba? Utragis. Di ba? Pati doon sa may pag-grade sa bahay niya dito sa amin sa Baguio, dito sa Benguet. Nako po, bumulantang. Meron siyang tenant. Tenant. Mga taga-upa niya. Mga wanted sa China. Utragis. Mga pugante. Mga tenant niya. Nako po, sakit sa ulo nito ni Harry Roque. Biro mo na. Kusang lumalabas yung mga ebidensya kay Harry Roque. Pero patago-tago, di ba? Ilang buwan na siyang na-contempt dyan na may warrant of arrest ng House of Representatives. Pero ngayon, nagpakita sa Netherlands. Tingnan natin ang nasasabihin ng Malacanang dito. May arrest at detention order laban kay Attorney Roque ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Ngunit ayon kay Roque, sadyang hindi pa siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulo Miyembro daw siya ng legal team. As if naman may balak umuwi. Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng legislatura. Goy, wala nang naniniwala sa'yo. Mga garapata lang naniniwala sa'yo. I cannot come home. I have to defend my president. Agoy, akinat ka mo. Talaga naman wala kang balak umuwi. Takot ka di ba? Takot ka, scared. As a member of the List Council of the ICC at The Hague. Ayon kay House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, haharangin nila ang planong paghingi patay ka ngayon. Patay ka ngayon. Haharangin yung paghiling mo ng asylum dyan sa Netherlands. Nako po. Kapag nangyari yan, baka damputin ka ng Interpol. Nako po, pag lumabas na yung kaso mo sa yung kinaso sa kanya, sedition din. Nako po. Madi-deport ka. ng asylum ni Roque sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Dapat anyang sagutin ni Roque ang mga tanong sa kanya ng 4 House panels, partikular na ang kaugnayan nito sa POGOs. Pangunahin natin yung pagharang through the Quadcom na harangan itong pagsisik ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands. Kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom.
ito Tama. ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel. Mm. Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Hinikayat naman ni House Tiger Assistant Woman, shout Minority out. Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang Department Brenda Barton, may kalab shout out. Tiger Woman, Gardos up. Ayan, sa mga kapapasok lang, may kalab shout out. Good evening, Mabsat. Nakalimutan niyo yata mag-like. Like tayo, Mabsat. And subscribe. Alright, tuloy. of Foreign Affairs at Department of Justice na makipag-ugnayan sa international authorities upang matiyak na haharapin ni Roque ang mga kaso laban sa kanya. Samantala, para sa Malacanang, wala itong nakikitang political persecution laban kay Attorney Roque. Tama. Si Harry Roque lang. Kita mo, tapang niya, nung na-contempt siya ito. Sa halip, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kaugnay nga ng kontrobersya sa Pogo. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? Overwhelming at kusang lumalabas na walang kahirap-hirap. So wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Yun, tama. Ipakita mong wala kang kasalanan, Harry Roque. Isa ka din, patago-tago ka din. O ngayon, ano na? Nako po. Nakita ko na naman si Attorney Claire na magaling at matalino, sabi ni Cel Ordanes. Ayun VMP, nagkamusta na siya. Hindi mahuhuli dahil magpapanakiyat, sabi ni Ali. Grabe naman. Todo tawa naman si Kapsat Katkat. O siya tuloy. Sige. May mga requirement para sa application ng asylum sa the Netherlands batay sa Okay. panuntunan ng Dutch government. Isa dito ay kung nakararanas ng matinding banta ang applicant dahil sa persecution sa bansang pinanggalingan dahil sa lahi, relihiyon, national o political opinion o pagiging kabilang ng applicant sa isang partikular na social group. Maaari ring mag-apply ang nakararanas ng matinding banta dahil sa death penalty o execution, torture at iba pang hindi makataong pagtrato. O kaya naman ay dahil ang aplikante ay biktima ng karahasan dahil sa nangyayaring armed conflict sa bansang pinanggalingan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun. Okay, salamat. Meron pa tayo dito, guys. So, ano sa tingin nyo, mga kapsat? Magsasaksid kaya dito si Harry Roque sa plano niya na humingi ng asylum dyan sa Netherlands? Ano sa tingin nyo? Meron pa dito, sinasabi ng isang attorney, mga kapsat, no? Nako po. Sakit sa ulo nila to, mga kabsat. May problema si Harry Roque dito, sigurado. Okay. Paraan para ayon kay dating IBP President Attorney Domingo Cayosa, may legal na paraan ang gobyerno para mapauwi si Harry Roque sa Pilipinas. Sinabi ni Cayosa na kung i-revoke ang passport ni Roque, pag ni-revoke na, maaari siyang maging undocumented sa ibang bansa na posibleng humantong sa kanyang deportation. Nakabaw! O sige, pakinggan natin to, guys. Pakinggan natin. Ni Roque dito sa Pilipinas para maharap niya yung mga issues, particularly sa Pogo. Pwede naman. As a matter of fact, nagtataka tayo. I don't know if Wait lang. Bilisan natin to. Paki-copyright tayo nito eh. Speed. Bilisan natin. Okay, tuloy. government has already canceled or revoked his passport. Kasi pag gano'n, pag masabihan yung mga ibang bansa na yung passport mo, revoke na ng gobyerno, you become an undocumented agent sa kanila. And normally, under their immigration laws, unwanted agent ka doon. So, Yun! uuwing ka sa pinanggalingan mo. But I Oo, don't know if they've alien done ka, that. alien. I don't know the reasons why they haven't done that. But if they want to, they can, so to speak, tighten the screws against Attorney Harry Roque para mapilitan siyang
umuwi Umuwi. sa Pilipinas at harapin yung mga kasong nakabinding laban sa kanya. Ayun. O, kailangan palang i-revoke yung kanyang passport. Dapat matagal nang ginawa yan na parang di siya nakakapag talon-talon kung saan bansa, di ba, mga kabsat? Nako po. O, ito na. Dagdag na natin to, guys, no? Wala na, tapos na yan. It's all done. O, regarding sa ICC ni Kwanto, ni Digong. Continuing na hearing. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dating Wala na yun. Pangulong Tapos na Duterte? yun. Tapos na yun. So, Makakabalik pa ba si PRRD? Sabi ni Dio, wala na, malabo na yun. Tapos na yun. It's a done deal already. So, regardless, sir, dun sa decision... The hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already. Okay. In The Hague. So, and there is a Hala. setting for September 23. So, Hala. yun lang. So, sir, kahit na maglabas ng decision ang SC dun sa mga petitions na pinay, Now, that's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. but for you sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik, ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. It's a done deal. Tapos na yung deal. Anong deal yan, DOJ Secretary? Saka sabi niya naman haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of Yes, us. sabi nga niya, haharapin daw niya. O, di ba, nagbigay na nga siya ng statement bago siya lumapag dun sa kwan, di ba? Sa airplane pa lang, may video na siya na talagang siya nang bahala, akuin na lahat niyan. Katutal, siya naman daw ang talagang kwan yan eh. Nag-utos niya. O, sige, tuloy. Lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, Yun! kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. Yun na yun! O, di ba? Yun na yun, mga kabsat. O, sa poll natin, mga kabsat, no? Sabi ko dyan, dapat bang managot si Harry Roque sa batas? Ang sumagot ng oo, dapat lang. 98% mga kabsat, hindi kasi DDS kami, wag niyong ikulong, wag niyong gawin yan kay Harry Roque. Wag, masakit yan, masama yan, wag ganyan, walang ganyanan. Iyak ang mga garapata. O, kita niyo mga kabsat, nako po, may posibilidad, no? Posibilidad na mapauwi itong si Harry Roque sa pamamagitan ng pag-revoke ng kanyang passport. Revoke niyo na. O, di ba? O, binigyan na kayo ng clue. O, di ba? Ni attorney para paano mapipigilan itong paglalakbay aral ni Harry Roque, mga kabsat. Kaya ayun, kabsat, no? So ano sa palagay nyo? Okay na tayo? Tapusin na natin yung poll para mapaiyak na naman natin mga garapata. Nako po, iyak-iyak na naman sila to the max level. Okay? So yan po, no? Dapat bang managot si Police Patola at itong si Harry Roque ang nagsabi ng dapat lang 98%. Hindi, kasi DDS kami 1%. Out of 290 na, kulang na lang ng isa, 300 votes na, oh. Ano na, sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe naman dyan, mga kakabsat. Baka naman, Baka naman, siya, mga kabsat, yan ang ating main topic ngayon. Anti-Marcos na pulis, pinalagan ng palasyo. Itong si Harry Roque, malapit nang umuwi ng Pilipinas, lalo na kapag na-revoke yung kanyang passport, mga kabsat. Alright, so for the meantime, ito muna. Dinner break muna tayo, mga kabsat, kasi hindi pa tayo nag-prepare ng dinner. Mamaya, pag makapag-live na naman tayo mamaya, tingnan natin yung next na pag-uusapan natin. So far, maraming salamat, mga kabsat. So, again, kamusta ulit? Itong mga kaibigan natin, si Piwi, si Eleanor, si Michael Pangan, Randy Gorospe, si Lady Dior, si Macwan, si Cel Ordanes, si VMP Ronnie, si Rebecca Lagmay, Mark Enzo McLaren, Randy Gorospe, Sir Leonardo Ansag, nandyan pala, Michael Pangan, sino pa bang pumasok dyan? Patrick Priones, Rani Sierra, Marilyn Valencia, Brenda Barton, sino pa? Orlando Senior, Jenny Boy, Jamie Boy, sino pa? Sir Tony from Japan, Robert Sembrano, Ninita Miranda, sino pa? Joseph Rabanes, at sa lahat-lahat, Generoso Mariano. General, goddammit, nandyan.
Andiyan si General Goddammit, putra. Diyan ka pala. Yan mga kabsat, no? So, sa lahat-lahat po, maraming salamat po sa mga nandyan. Dinner time muna tayo, mga kabsat. Kita-kita lang tayo ate sa next live stream. Baka mamaya tingnan natin, no? Mag-dinner naman tayo, mga kabsat. Kailangan ko maaga di ba? So, again, maraming salamat. Sa mga iyakin dyan ng Garapata, mag-like and subscribe din kayo. Dinner time muna tayo, mga kabsat. So, Maestro Paul is signing off, mga kabsat. Sayonara, eksakto, 1 hour tayo. 59 minutes and 12 seconds. So, eksakto, 1 hour tayo ang 1 hour yung live stream natin. So, kita lang tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Mamsat. Maestro Paul is signing off. Bye-bye!